sons of love. Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw sa inyo mga katanglaw. Ito ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po'y Miyerkules at ang ating mabuting balita ay ating hahanguin mula kay San Marcos, Kabanata 9, mga talata 38 hanggang 40. Sa mabuting balita, si Juan ay nagsusumbong kay Jesus at sinabi niya, Panginoon, may nakita po kaming isang lalaki na ginagamit ang inyong pangalan sa pagpapalayas ng demonyo, kaya po aming sinaway at pinagbawalan. Sabi naman ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat hanggat ginagamit niya ang ating pangalan o ang pangalan niya, ay hindi maaaring siya'y kaaway. Sapagkat sabi ni Jesus, hindi maaaring ang isang tao na kaaway nila ay gagamitin naman ang kanyang pangalan sa pagpapalayas ng demonyo. Ibig sabihin, kakampi nila ito. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating inaalaala na ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng kagalingan, ang lahat ng mga kabanalan, ito ay nanggagaling sa Diyos. At huwag po nating kakalimutan, no one has the monopoly of holiness. No one has the monopoly of goodness. Ang lahat ay entitled dito. Ikaw man ay Katoliko, ikaw man ay Protestante, ikaw man ay Muslim, ikaw man ay Iglesia ni Cristo, o kung ano paman ang iyong pananampalataya, sapagkat ang lahat ay nanggagaling sa Diyos. Kanina po, samantalang ako'y pauwi at ako'y sakay sa bus, papunta dito sa Batangas, ay may isang biglang babaeng sumakay. At sa gitna nito, siya'y nangaral at sabi niya kung papaano ang Diyos ay mabuti, kung papaano ang Diyos ay pag-ibig. Ang usual na reaction ng maraming tao, sila ay parang hindi pinakikinggan itong babae nagsasalita. Yung iba naman parang negative ang dating. Ako naman bilang pare, nakikinig ako sa kanyang sinasabi. At sa loob-loob ko, ang galing naman ng babae ito. At hindi ko siya itinuring na kaaway at hindi ko siya itinuring na karibal sa pagpapangaral ng salita ng Diyos. In fact, sa loob-loob ko, siya ay isang kakampi. Sapagkat sabi ko, wala namang siyang sinabing masama tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. In fact, nang sinabi ng ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay mapagpatawad, na ang buhay natin ay dapat tumatanggap sa Diyos, hindi ba't ito din dapat yung aking ipangangaral? Hindi ba't ito din dapat yung aking sasabihin? Kaya nga, sa halip na maging negatibo ang pagtingin natin sa bawat tao na nangangaral tungkol kay Kristo, sana pasalamatan natin sila sapagkat sila ay ating kakampi. All of us have this universal duty of proclaiming the goodness, the love of our Lord Jesus Christ. Ang idea ng kapayapaan, hindi lamang ito para sa Katoliko, kasama dito ang lahat ng relihiyon. Ang idea ng pagmamahal at pagkalinga sa bawat kapwa, hindi lamang ito idea ng Katoliko. Ito'y idea ng lahat ng tao. Ang idea natin ng pag-ibig at pagmamahal, pagpapatawad, pagtulong, ang ating pagkalinga, lahat ng ito ay fundamental mission of humanity na huwag nating kalilimutan na ang bawat isa ay tinatawag sa ganitong uri ng pamumuhay upang tayo ay magkaisa. Kaya naman mga kapatid, alalahanin natin that we need to work together at huwag nating titingnan ang ibang relihiyon bilang ating kalaban. Manapa, ang bawat tao na nangangaral tungkol kay Kristo ay titingnan natin bilang kakampi, kaibigan, kapatid kay Kristo. Yun naman po mga kapatid ang mahalaga. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang pagiging Katoliko. And in fact, this is the true church founded by Christ. And we cannot settle for saying na, ay okay lang naman na wala kang relihiyon o iba ang iyong relihiyon. No, that's not what we are saying. Ang sinasabi po natin dito, iisa ang ating layunin at ang lahat ay matatagpuan kay Kristo. Sabi nga po sa ecclesiology, sa ating pagninilay sa ating simbahan, ang layunin ng Diyos ay tayong lahat ay makabalik sa Kanya. At ang ating pinangahawakan dito na sa bawat tao na may kabutihan sa kanyang puso in a way known to God,
everyone will be recipient of the fruits of the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sama-sama tayong lahat, pagdasal natin na nawa ang kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa, pagpapatawad, anuman ang relihiyon, tayo na mga Katoliko at yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, magkaisa tayo sa iisang layuning tanggapin si Kristo, maglakbay sa kabanalan at sa bandang huli, magsama-sama tayo sa kaharian ng Diyos. In a way known to God, ang mangingibabaw ay ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Magandang araw po sa inyo.